Ako ang inyong kapuso, Jessica Soho. 2 gabi bago ang undas. Mga kwento ng katatakutan sa likod ng ilang mga eskwelahan. Nasaan siya ngayon? Nag-ay po ako sa akin. Tapos pumipag-ipag yun. The Philippines' most haunted. Mga lugar na bahagi ng ating kasaysayan na nababalot din ng kababalaghan. May nagka-try pumasok sa kanya. Si Undin, si Chaka Doll, at ang tiyanak na anak ni Janice. Mga eksenang nanindak at nanakot sa atin sa pelikula at sa telebisyon. Pinoy Shocker. Mga hanap buhay na may kinalaman sa mga patay. Pagkaing nakakapangilabot ang itsura, pero ang sarap, sagad hanggang buto. Dugoang sausawan, sizzling lamang loob, puso, relleno, mga pagkaing nakakapangilabot, pero ang sarap, sagad hanggang buto. Sa ating mga kwentong bayan, pinaniniwalaang ang paboritong kainin ng mga kampon ng kadiliman, lalong-lalo na ng mga aswang, dugo at lamang loob. Pero sa totoong buhay, meron daw talagang sarap na sarap sa mga laman loob, pero hindi sila dapat katakutan. Si Ariel, isang heritage tour guide sa Bulacan. Sa paglilipot-lipot niya sa kanyang bayan, marami raw siyang mga putahing natikman at pinag-aralang lutuin. Paglilinaw rin lang daw, wala raw sa lahi nila ang aswang. Pero ang isa sa pinaka-espesyal at paborito niyang pagkain, rellenong puso ng baboy. One day, may nakausap kami na isang collector siya ng book. Pinakita niya sa akin yung 1980s na book about Philippine fiesta food. Nakita ko yung isang recipe na kakaiba. Ito yung stuffed heart casserole. Masarap daw ito kung sariwang puso ng baboy ang makukuha. Kaya naman dinadayo pa niya ang mga slaughterhouse para lang dito. Pagkakuha ng puso ng baboy, huhugasan itong mabuti para matanggal ang dugo. At saka hihiwain upang matanggal naman daw ang kaunting laman sa loob, pati na ang mga ugat. Paghahaluin naman ang breadcrumbs, salami, at butter. Sunod itong ipapalaman sa puso mismo ng baboy. Tinatalian to para hindi bumuka yung sugat niya at nang pag pinagulong natin sa harina ay mas madali siyang ma-roll. At saka ipiprito. Pakukuluan sa sabaw ng manok, sibuyas, celery at carrots hanggang lumambot. And then pag malambot na siya, saka natin lalagay yung gulay. Sa loob lang ng ilang minuto, pwede na itong ihain. Kapag natikman daw, tsak, kakabog ang dibdib sa sarap. Masarap lang talaga, tapos talaga makasama yung tamis niya. Lahat naman nilagay sa kanya, nasasahan mo. Ang mga Ilocano,
may kinahihiligan namang kakaibang sausawan. Sausawang dugo ng baboy. Duduguin ka rito sa sarap kapag ipinartner sa karne at atay ng baboy. Si Mang David, paborito itong iluto kapag may okasyon. Minana pa raw niya ang tradisyong ito sa kanyang mga ninuno. Parang kinagisnan namin eh. Pag yung dugo ang ginamit namin sa usawan, mas madaling maubos yung handa namin. Kaya naman ito lamang Martes, nagpakatay siya ng baboy. Nanalo kasi siyang barangay captain sa kanilang lugar. Siyempre, magpapagawa siya ng espesyal na sausawan, dugo. Ang asin at sukang Ilocos, inihanda na. Dito ibinuhos ang dugo ng baboy. Hahaluin ng paulit-ulit. Iniluto hanggang umitim ang kulay. Na parang sabaw ng dinuguan. Kapag nagbago na siya ng kulay, naluto na po siya. Bakit yun? Masarap, maasim-asim, kalat. Parang sarsa ng lechon. Mga pagkaing laman loob, kadiri marahil para sa mga pihikan at maselan. Pero hindi may kakailang bahagi ng mga putahing Pilipino. Lalo pat ang pinakamasasarap daw na bahagi ng hayop, yung mga pinakanatatago. 4 na taon nang nagtitinda ng fried itik at pugo si Aling Luz. At dahil gusto pa niyang kumita ng extra income, pati laman loob ng pugo, pinagkakakitaan niya. Kahindik-hindik man ang itsura, tiyak naman daw na matatakam kayo sa adobong lamang loob ng pugo. Sa dressing house na ito, hindi na sisikatan pa ng araw ang mga pugo. Pagkakatay ng mga pugo, aalisin at itatabi ang mga balun-balunan at ang mga premature na itlog. Ang mga ito ang aadobohin ni Aling Luz. Sa sobrang liit nito, pahirapan daw para sa ilang mga tauhan ni Aling Luz ang pag-aalis ng mga laman loob. Ayun, naisipan ko na itry yung gano'n na gawin kahit mahirap siya. Sa mga 2,000 na pugo, siguro mga mga 4 kilos na laman loob. Huhugasan ang mga ito ng 6 na beses para matanggal ang dugo at dumi. Lalagyan ng toyo at saka pakukuluan hanggang matuyo. Pagkatapos, bubudburan ng iba't ibang pampalasa. Sunod na igigisa sa bawang. Pagkahaba-haba man ang proseso ng pagluluto nito, sulit naman daw ang lasa. 30 pesos kada order ang bentahan nito. Sa sobrang sarap nga raw, pwede ka nang mamatay. Malambot siya. Okay ang lasa, okay ang anghang. Pero kung may isang bagay na madalas kinauuwian ng mga laman loob, ito'y pulutan. Grabe, sarap. Si Mang Erning, aminadong mahilig uminom. Oh, inuman na. Ang paborito raw niyang pulutan, isdang maya-mayang tabang. Ngunit hindi ang laman ng isda ang kanyang pakay, kundi ang bituka. At swim bladder nito na
na mas kilala sa tawag nilang lobo. Gagawin raw niya kasi itong chicharon. Eh, siyempre, pagka nagluto, tatapon namin yung mga bituka, manloob. Yun, iisip namin, pagka kami nag-iihaw, ay sinasama namin yung mga bituka. Katulad nung yung lobo, at pritos, at least nakakain naman. Hinugasan muna ni Mang Erning ang mga ito para matanggal ang pait. Sunod niya itong inasinan. Ibinilad ang lobo para raw mas lumutong kapag iniluto. Pagkatapos, ilulubog sa kumukulong mantika. Pagkaluto, itsurang maliit na chicharong baboy ang lobo. Sunod namang iprinito ang bituka. Pagkagat ng dilim, ito na ang inupakan sa inuman ni Mang Erning at ng kanyang mga kaibigan. Hap. Kasambito ka ng manok. Pero hinay-hinay lang sa pagkain ng mga laman loob. Baka tumaas ang inyong uric acid o kolesterol. Ang sinasabi natin na tamang dami lamang ang bawat kain, maaari siguro na halos parang or mga kalahating tasa sa bawat pagkain. Sa pinakailalim-ilaliman, sa pinakasuluk-sulukan, at sa pinakakaloob-looban, nagtatago ang mga sarap na parabang misteryo na naghihintay matuklasan at matikman. Hap. Susunod, the Philippines' most haunted. Mga lugar na bahagi ng ating kasaysayan na nababalot din ng kababalaghan. Pinagkatry po. Sa ating kasaysayan, ano kayang mga kwento ang ilalahad ng mga ito? At kung makapagkukwento lang ang mga kaluluwang pinaniniwalaang namumugad sa mga ito, hindi kaya tayo manginig sa takot? Ilang kilometro lang mula sa korehidor sa isang bayan sa Bataan, matatagpuan ang giba-gibang gusaling ito. Isa itong dating quarantine hospital na itinayo noong pang panahon ng mga Kastila at ginamit hanggang panahon ng mga Hapon. Ang abandonadong ospital na ito di umano pinamumugaran ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Sa tuwing nakikita raw ngayon ni Tatay Boyet ang nasirang ospital, kinikilabutan daw siya. Noon daw kasing dekada 90, noong operational pa ang paggamutang ito, isang hindi malilimutang pangyayari ang nagpapataas pa rin daw ng kanyang mga balahibo hanggang ngayon. Nagra-rounds ako. Nakakita ko ng isang tao doon sa itaas. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Hindi ko alam kung pasyente namin o ano, pero nung aking makita, pinuntahan ko. Pero nung makaakyat na raw siya sa second floor ng lumang gusali, Yung lugar na yun ay hindi pangkaraniwan sapagkat bintana na walang flooring yun. So inakit ko siya, pero pagdating ko rin sa itaas, bigla siyang nawala. Ano man, matapang man, may kinilabutan din ako dahil natakot ako dahil wala naman tao doon eh. hindi raw siya agad nilubayan ng umano nagmumultong lalaki. Pagbaba ko, kasabay ko siya naglalakad, pero hindi ko siya nilingon. Tapos sabang naglalakad ako, sumilip ako muli. Nakita ko na naman siya doon. Dito ko siya nakita, tong hallway na to, dito ko siya nakita naglalakad. Tapos nandun naman ako sa baba. Bagong empleyado naman daw noon si Teret sa isang opisina malapit sa lumang ospital nung di umano nakaranas din siya ng pagpaparamdam. Nakita ko siya sa hallway ng old quarantine. Nung nakarating na ako sa may hagdanan, sa pinaka-center na hagdan, hinintay ko siya dun sa baba. Walang bumababa. Ang tagal kong naghihintay. Dumiretso na lang ako dun sa work. Tapos nakita ko siya nandun sa lamesa, nagsusulat.
Bakit? Kaya pa ako dito. Saan ka ba galing? Sa labas, hinay kita. Siyempre kinilabutan ako, yun yung unang-una. Kasi nga akala ko, kasabay ko siyang naglalakad eh. Pero yung nakita kong nandun siya sa work namin, nagsusulat pala, busy. Ayon kay Lolo Enrique, dating empleyado ng quarantine hospital simula noong 1938, bagamat wala siyang personal na karanasan sa mga multo sa abandonadong ospital, hindi raw siya nagtataka kung talagang may mga nagmumulto rito. Pagka napatunayang merong contagious disease, lalo na yung tinatawag nilang ketong o lepra, hindi maaaring hindi ikukumpain dito. Ngayon, dahil sa wala pang modernang mga gagamot ng araw, bihira ang nakakaligtas. Marami rin daw mga sundalong Hapon ang namatay rito nung bombahin ito ng mga Amerikano noong World War II. Para masuri kung talagang ang may namamahay na mga espiritu sa nasirang ospital, nagsama kami ng grupo ng mga paranormal expert upang magsiyasat. Bago pumasok sa gusali, nag-alay muna ng dasal ang aming mga kasama. Pag nagkukwest o nagkakanap ng mga tinatawag na espiritu, nagpapaalam kami muna kung payag sila o pinapahintulutan nila kami. Nagambalain kung ano magkatahimikan na. Matapos ang ritual, pinasok na namin kasama ng mga paranormal experts ang nasirang ospital. Pag-akyat ng second floor, agad silang naglatag ng trash bag at binuhusan ito ng pulbos para raw magsilbing trap kung may gumagalamang mga espiritu. Iiwan natin yan na ganyan para magpapatunay kung merong nanggagambala dito dahil makikita mo yung footprints dyan. Matapos iset ang trap, maingat naming nilibot ang sira-sira at abandonadong gusali. Lugar na naruroonan ko, nawala ng buhay yung isang matanda na pangalan niya si Bernard. Bukod sa paghahanap ng mga espiritu, iniingatan din ng buong team na huwag magkamali sa pag-apak. Butas-butas at putol na kasi ang mga daan sa ikalawang palapag ng gusali. Pero sa kalagitnaan ng aming paglilibot, bigla na lang hinimatay ang isa sa mga paranormal expert, si Samara. Gate-gate para gate para sanggate budhi subah. Gate-gate para gate budhi subah. Gate-gate Ano ba yan? Makalipas ang halos 10 minuto, nahimasmasan si Samara. Diyos ko Lord, may nakasalisi. Ay, Mark! Pero wala raw siyang matandaan sa mga nangyari bago siya hinimatay. Feeling ko yung dinaanan mo ditong pa straight na gano'n, yun yung way nila, ang daanan nila. May nakasalisi. Muli naming binalikan ang iniwang trap di umano. Ay nako, hira ng hangin. Pero nung amin itong nakita, tila inilipad ng hangin ang isang bahagi. Ngunit nung iangat na nila ang takip, kitang-kita pa rin daw ang mga naiwang bakas di umano ng mga kaluluwang gumagala. Ito, mukha ng lalaki, matandang lalaki, na nakagalit. Ito, yan. At ito naman, chinita na bata, Sasabi lang sila na papanahimikin na, nahimik na sila dito, na silang pakialaman. Kaya lang may posibilidad na mananakit sila pag pinakialaman. Ayon sa mga paranormal expert, marami raw mga gumagalang multo sa abandonadong ospital. Full of emotions. Kung mapapansin mo, may maririnig kang ang daming boses. May mga ungol, may mga umiiyak. Ang nagsa-flash, ang nakikita ko, ang naririnig ko, hindi pagamutan It's more of a dungeon.
Para siyang kulungan eh. Nag-iwan din ng paalala ang mga paranormal experts sa mga taong nakatira malapit sa ospital. Kung hindi kayo ginagambala, huwag kayong manggambala. Sa barangay Bangkuro sa bayan ng Nauhan sa Mindoro, makikita ang iniwang bakas ng isang lumang simbahang bato. Sa loob nito, isang maliit na kapilya ang itinayo. A church within a church. Bangkuro Church o mas kilala sa tawag na Simbahang Bato ay itinayo noon pa raw 1690s. Pero nung nasunog ito noong 1842, hindi na ito muling pinaayos pa. Hanggang sa tinayuan na lang ito sa loob ng maliit na kapilya noong 1960s. Ang Simbahang Bato ay isang sentro ng ebanghelisasyon dito sa isla ng Mindoro. Ang Nauhan ay isa sa mga sentro na pinupuntahan dati ng mga misyonerong Kastila. Ngunit maliban sa kakaiba nitong istruktura, usap-usapan din daw ang mga kakaibang nilalang na nagpapakita at nagbabantay sa paligid ng simbahan. Si Adolfo, 73 years old, binata pa lang daw siya, kinatatakutan na raw talaga ng mga residente ang Simbahang Bato. Kapag kami nadaan po dito, sa daan na ito, dito sa tapat ng simbahan, bit-bit na po namin ang aming tsinelas. Sana nararanasan namin huni ng ibon, huni ng tiyanak, may kapre, yan nakikita namin nag-ahabano, yan na ang aming nararanasan dito sa tapat ng simbahan na ito. Kaya pagtapat dyan, tumatakbo na kami takot. Si Lynn, 3 beses na raw nakaranas ng kababalaghan sa Simbahang Bato. Nagbantay kami doon kaya sa lola ni Yaga na sa ospital nakakumpay noon. Pinauwi kami at nahihilo ako. Dito sa side na ito ay may 3 lalaki na nakatulay. May tinuturo sila pero parang ako ang tinuturo nila noon eh. Sabi ko doon sa mister ko, sino yung lalaking yung nasa may simbahan? Hindi na daw nakita yun. Tumataas yung balahibo ko, hindi nabalukagan ako. Isang beses naman daw noong Disyembre ng 2005, habang nagsisimbang gabi, di umano, may multong nakisabay sa misa. Nagkukumunyon kami, yung babae nakaputi siya. Pero habang nagmimisa yung pare, kita ko yung babae nasa unahan. Nakisabay siya doon sa pila ng nangungumunyon. Tapos ang tinabihan niya ay bata. Nung subuan ng pare, nalaglag yung ostya. Hindi ko alam kung nakita rin siya ng pare o ano. Dahil yung bata ay mababa lang naman, mataas ang subo ng pare, kaya nalaglag. Pati nga raw anak ni Lynn na si Gio, hindi nakaligtas sa mga kababalaghan. 8 taong gulang lang daw noon si Gio. Nung di umano, may nagpakita sa kanyang 3 multo na pugot ang mga ulo. Pinauwi na po kami ng tita ko. Habang kami po ay naglalakad, may nakita po pugot na ulo. Katawan lang po, wala pong ulo. Pagkakita po namin, tumakbo na po kami pareha. Para mabigyang linaw ang mga kakaibang kaganapan sa Simbahang Bato, inimbitahan namin ang paranormal expert na si Adam Reyes para magsiyasat. Binisita muna ni Adam si Lynn para tanungin tungkol sa mga kakatuwa nitong karanasan. 3 questions lang po. Yung unang naranasan ho ninyo, no? July 5, 1995, yung may nakita ko yung 3 lalaki. Inusisa ring mabuti ni Adam ang bawat detalye ng kwento ni Lynn. Inihanda naman ni Adam ang kanyang mga gamit na makakapagpatunay raw kung talagang may mga espiritu sa Simbahang Bato. Yung kinetic bell, once kasi na nakaset up siya, imposible na gumalaw yung pendulum na nasa gitna. Ngayon, kung meron nagbumulto kasi dito, dapat mo nung paglapag ko pa lang, nagkaroon na ng reaction yung kinetic bell. Nilinaw ni Adam na sa sitwasyon daw na ito, walang diferensya kahit anong oras niya i-set up ang mga gamit.
Wala naman daw kasing pattern o partikular na oras ang sinasabing pagpapakita ng multo sa simbahang bato. Magmumulto lang ang isang multo pag may problema siya. Kung problemado siya, kung may gusto siyang sabihin, or kung talagang meron siyang gustong iparating. Yung binabanggit ko, no? Ipinaliwanag din ni Adam na maaaring ang mga pattern na nabubuo ng mga bato sa dingding ng simbahan ang talagang nakita ni Lynn na inakala niyang 3 lalaking nakaturo sa kanya. Kung mapapansin niyo, nandun sa likod ko, puti siya, yung wall. Kumbaga whitewashed yung wall. Second factor is, noong time na yun, kagagaling lang ni Lynn sa hospital, tapos hindi pa sila nakakakain. Kumbaga ganun yung gutom mo, ganun yung pagod mo, makakakita ka ng bagay na hindi naman nandun talaga. Mental projection lang din daw ang magandang babaeng nakita ni Lynn na nangungumunyon. Makalipas ang mahigit 1 oras, muling binalikan ni Adam ang kanyang mga gamit sa simbahan. Steady, talagang negative. Baga negative lahat ng devices, which means wala tayong multo dito. Sinuri rin ni Adam ang puno ng saging kung saan nakita di umano ng anak ni Lynn na si Gio ang 3 lalaking pugot ang ulo. Maraming pwedeng makita dito, hindi dahil sa merong maligno o merong multo, kundi dahil napakarami din ang pwede mag-cause ng optical illusion dito. Depende sa pagkakatingin, depende sa level ng takot mo. Sa huli, nagbigay ng kanyang opinyon si Adam sa mga nangyayari di umano sa simbahang bato. Walang multo, walang maligno, walang elemental, walang kapre. Ang nandyan sa simbahang bato ay maraming mga bato talaga. Maraming mga bato dyan na pwede mag-cause ng optical illusion. Susunod, si Undin, si Chaka Doll at ang tiyanak na anak ni Janice. Sa Hollywood man o Asia, kabilang na ang Pilipinas, may mga masugid na taga-subaybay ang horror films. Sa ganito raw kasing klase ng mga pelikula, masusubukan ang husay at galing ng direktor. Bakit nga naman hindi? Gayong bukod sa mga love story, drama, comedy at action, isa sa paboritong libangan, katatakutan. Ang walang awang si Freddy Krueger ng M Street. Ang pilyong demonyitong si Chucky. At ang wawasak ng inyong katinuan, pati na ng inyong telebisyon, si Sadako. Iilan lamang sila sa mga hindi malilimutang international horror characters. Pero tayong mga Pinoy, hindi magpapasindak sa kanila. Dahil sa mga sarili nating horror movies, may ilan ding mga hindi malilimutang karakter na talaga namang tumatak sa ating kultura at kamalayan. Ang ilan sa kanila nagmula sa pinakamatagumpay na horror trilogy series ng bansa, ang Shake, Rattle, and Roll. Mahilig tayo sa, what scares us the most is the things that we don't really know will scare us. Siguro binabalik-balikan nila, ano bang bagong meron ngayon ulit sa Shake? Ano mga bagong monsters na naman meron dito? Ano mga bagong evil creatures meron dito? At the same time, syempre, gumagamit rin kami ng mga artista na talagang magagaling at saka mga artistang mga known popular artists now. 1984, nung unang nanakot ang Shake, Rattle, and Roll, ang yumaong manager na si Douglas Quijano ang nakaisip raw ng konsepto nito. At ang pamagat, halaw sa rock and roll na kanta na siya raw pinatutugtog habang nagmi-meeting ang production team. Makalipas ang 26 na taon, naka-11 na installment na ang pelikulang ito at bilyon na ang kinita. Kamusta ka natin?
Excuse me, pwede magtanong? Bilis! Carla, bilis! Bilis! Ngayong Disyembre, muling mapapanood ng publiko ang Shake, Rattle and Roll 12. Pag horror kasi kailangan talagang planado yung approach. So hindi pwedeng bara-bara lang yung pagpipili ng angles at saka yung pacing mismo ng eksena. So lahat ng shots namin sa pelikula, planado siya talaga. Dun sa eksena kasi meron tayo yung warak na tiyan, di ba? Tapos syempre naglalabas yung mga intestines ng tao. Of course, we can't use real intestines. So we use a substitute, of course. Dito ka ng baboy. I guess the best way to scare people is talagang pag ikaw mismo natatakot. It's only one person. Ako nahihirapan ako. So what I do is I just rely on the makeup. Sila na lang bahala. Or however the director is going to treat the scene. Isa sa mga itinuturing na golden age ng local horror movies, ang dekada 80 at 90, kung saan napanood natin ang mga obra ng mga batikang direktor na sina Peke Galiaga at Lori Reyes. Yung mga horror films reflect basic fears ng mga tao. The Filipino has much to be afraid of. Okay, I mean that we are very insecure. Because of our government, because of our society, because of the way we're structured. So, watching a horror movie releases our tensions and deals with our fears. Siguro dahil sa culture natin, sa dami ng pamahiin natin, sa dami ng yung mga paniwala ng matanda. So, parang ingrained na sa atin ng mga panakot sa atin as kids, yung kung ano yung mga pinapanakot sa atin. Siyempre, paglaki natin, yung pa rin yung kinakatakutan natin. So, culture yan eh. Ang mga Pinoy horror films na ito, nanganak na ng mga immortal na karakter. Gaya na lang ng berdeng nilalang na nakatira sa tubig. Sino nga bang makakalimot sa Undin? And it's the first time that we tried to humanize, put an emotion. I don't want to use the word human because a monster is not human, it's a monster, but still to give it human qualities so that Undin is a mother. She just wants to get her eggs back and she's very angry because they took her eggs and they're destroying it. Isa si Alfie sa mga mismong tumulong sa paggawa ng Undin. Diyan pala kami nag-umpisa. Yung paling yung pinagpaguro mo, makikita mo kahit matagal na. Ano pa rin, pag nakita mo, wow, parang ang sap sa pakiramdam. Makalipas ang halos 2 dekada, susubukan ni Alfie na muling gumawa ng modelo ng Undin. At syempre, hindi kumpleto ang Undin kung wala ang kanyang mga itlog. Gamit ang espesyal na gulaman. Pagkalamig, sa kanya pinagpatong ang mga nahulmang gelatin. Kinabukasan, sa isang bahay sa Quezon City namin dinala ang Undin para muli niyang makaharap ang dati niyang screen partner, si Madeline Reyes. Ilang saglit pa, dumating na si Mane. Undin, natatandaan mo to? Natatandaan ko pa. Maya-maya pa. Ay, dito siya. Hello. Ang galing nyo naman. Oh, ayan na ang anak ko mo. Kunin mo na. Para
para sa akin, nung sinushoot, hindi naman siya nakakatakot. Nung mga panahon yun, nakakatakot na siya kasi syempre, creature siya, di ba, na nasa lake. Ganon. So, pero ngayon, na nakita ko siya, biglang na-miss ko siya. At hindi rin pinalagpas ni Mane na umakting kasama muli si Undin. Sa dinami-dami ng mga horror films na ginawa ni Manilyn, ipinagmamalaki niyang nakatrabaho na raw niya ang ilan sa mga haligi ng horror movies sa Pilipinas. Natutuwa po ako dahil until now, people remember the things I have done. Yung mga pelikulang nakakatakot, ini-introduce na nila sa next generation. Naaalala niyo pa ba ang halimaw sa banga? Istorya ito ng isang banga na nakuha sa isang excavation na ginawang dekorasyon sa isang bahay. Yun pala, ang bangang iyon naglalaman ng isang halimaw na naghihintay na pumatay at makapaminsala. May mga kwento-kwento nga noon na nung lumabas daw ang pelikulang ito, marami ang natakot na bumili ng banga. Pero pinabulaanan ito ni Fidel Go, National Artist for Pottery, at may-ari rin ang isang paggawaan ng banga sa Vigan. Yung mga sinaunang tao, ang pagkakaalam ko, yung taong namamatay, inilalagay doon sa banga para yung katas yata napupunta sa banga. Kahit sinasabi nilang may multo sa banga, hindi, wala naniniwala doon. Hindi rin naaapektuhan ang negosyo namin doon. Ngunit kung meron man sigurong horror character na nakabase sa sarili nating mga kwentong bayan, ang anak ni Janice, ang Tiyanak. I'm not mayabang or sobrang ambitious. I wanted to be the modern Mars Ravelo in the sense that I wanted to influence how Filipinos saw their culture in modern times. And frankly, I think when people think of a Tiyanak now, they think of my Tiyanak. Ang orihinal na modelong ginamit nila sa pelikulang Tiyanak, matagal na rin daw nasira. Pero dito sa Mowel Fund Institute sa Quezon City, isang replika ng Tiyanak ang nakadisplay. Interpretasyon daw ito ni Cecil Baon, isa ring veterana sa paggawa ng prosthetics. Pati ang telebisyon, hindi rin pahuhuli sa paglikha ng mga karakter na naghahasik ng lagim sa mga manunood. Nangunguna na dyan si Shakadal. Kamusta na nga kaya si Buboy at Dindo? Salitang bading kung magsalita si Shakadal at may pagkakwela. Ano kayo? Sinuswerte? Pagod na ang lola nyo! Ito raw ang dahilan kung bakit kahit kinatatakutan, kinagigiliwan pa rin siya. Yes! Hi! Bumalik ka dito! Ang grupo rin nila Alfie ang gumawa at nagpuppet kay Shakadal. I've always been fascinated with dolls. Kaya naisip namin yung Chucky, yung Child's Play na movie. Pero we wanted to make it, kasi yung Chucky, medyo scary talaga. So gusto namin ng medyo campy na character na manika. Tapos, nung panahon na yon, uso rin yung word na Chaka. So yung from Chucky, naging Chaka, Chakadal. Hindi man tayo ang bansang nakilala talaga sa genre o klase ng mga pelikulang ito. Kung babalikan lang ang ilan nating mga nagawa ng pelikula, makikitang pagdating sa katatakutan, meron din tayong sariling estilo, mga orihinal na karakter. Patunay lamang na sa larangang ito, meron din naman talaga tayong ibubuga. Kaya, matakot na sila. Susunod, mga kwento
nagkaroon ng katatakutan sa likod ng ilang mga eskwelahan. Nasaan siya ngayon? Nag-eye-to-eye sa akin. Tapos kami Ngayong Pasko, may mga Sa ating mga eskwelahan, luma na. Kaya naman nababalot ng sari-saring mga kwento ng kababalaghan. Isama pa riyan ang malilikot na imahinasyon ng mga estudyante. Resulta, campus horror stories. Sa liblib na bayan sa probinsya ng Sarangani, nakatayo ang isang eskwelahan. Meron ditong puno ng sampalok at kawayan na di umano may mga naninirahang engkanto at iba pang kampon ng kadiliman. Ang imam o paring Muslim na si Tia Daud Al-Hajj, ang siya raw magpapatotoo na may mga kakaibang elemento sa eskwelahang ito. Maraming dito yung kanto. Ang lahat ng tao dito, pagka punta kami doon sa kadagatan, dito kami magdaan. Makita na namin sila doon, nagduyan-duyan sila sa tabi ng dalan. Dati raw kakahuyan ang eskwelahan. Pero nung patagin daw ang lupa para gawing soccer field, nasira at nagambala di umano ang bahay ng mga engkanto na siya raw punot dulo ng panggagambala ng mga ito. Simula raw noon, nagkaroon na ng mangilan-ngilang mga pagsapi sa mga estudyante. Hanggang Setyembre nung nakaraang taon, nung naganap daw ang buong puwersang pag-atake ng mga elemento. That was the alarming point sa amin. Humingi ng tulong, spiritual na tulong mula sa mga pastor. Binubuksan pa lang yung Bible, meron ng isang natumba. Hanggang sunod-sunod na raw na sinapian ang mahigit 70 pang mga estudyante sa Oval. Sigawan ng narinig ko. Na hindi ko maintindihan, ang sakit sa tainga, ang gulo-gulo na ng paligid. Kasi yung mga bata, nakita mo yung sumisigaw, tinuturo yung kamay nila sa gawin kung saan naroroon yung sampalok. At sinasabi na ganito, sinira ninyo yung bahay ko. Amay namin giniba niyo! Tataka ako yung mga bata, may anak, may bahay. Isa sa mga estudyanteng di umano, sinapian daw ng mga engkanto ang 16 anyos na si Marlene. Hindi niya tunay na pangalan. May nagbibit dyan sa Flag Zero Minitas, may nakita. Pag ganun ko, may babae na gumaganon. Mula noon, makapitong ulit na raw sinapian si Marlene ng nasabing engkanto. At sa kalagitnaan ng aming interview sa kanya, sa isa sa mga silid-aralan sa eskwelahan, bigla na lamang siyang naiyak at natigilan. Yung babae na naman, Nasaan siya? Anong ginagawa niya? nag-eye-to-eye sa akin. Agad namang kinalma ni Ma'am Agnes si Marlene. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa paaralang ito, maraming mga magulang daw ang nabahala. Kaya nga nangyari na ayaw na nilang papasukan yung kanilang mga anak dahil nga doon sa insidenteng yon. Para matuldukan na rin ang mga katanungang bumabagabag sa mga magulang at estudyante sa eskwelahan ni na Agnes, isinama namin sa Sarangani mula pa sa Maynila si Mike Duque, isang spirit questor. Sa pamamagitan ng pagtitirik ng kandila, agad sinimula ni na Mike at Agnes ang spirit questing. Napakalamig. Meron, nandito siya. Parang babae nandito eh. Pinuntahan din namin ang kwarto kung saan di umano nagpakita kay Marlene ang engkanto. Parang lalaki. Hindi po babae. Babae po yung nakita niya. May mahabang bigote eh. Balbas. Matapos ang mahigit isang oras, natapos na ang spirit questing ni na Mike. Ang impression ko dito sa school na to na pagkatapos nating umikot ay napakagaang. Hindi siya mabigat at hindi siya ganong nakakatakot o nakaka-threaten. Ayon
kay Professor Binghay, sociologist at anthropologist. Duda raw siyang spirit possession ang nangyari sa mga estudyante ni Agnes. Anya, posible raw na ito ay mass hysteria. Kondisyon kung saan nagkakahawa-hawa lang ng reaksyon ang mga tao sa isang senaryo. Kasi pag sinasabi mong mass hysteria, minsan nagdududa ka kung totoo o hindi. Dahil sa plurality, sa kadami-dami. Normally kasi pag evil spirit possession, paisa-isa. Isolated. Which by the way, is correlated to mental disorder. Dahil dito, ipinakonsulta namin kinabukasan sa isang psychologist, si Marlene. That time na na-possess, ang sabi niya is depressed siya that time. Affected din siya doon sa kahirapan. So mentally stressed, emotionally stressed, tapos walang proper intake of food. May possibility na yung mga nakikita niya is just hallucinations. Gayunpaman, kinakailangan pa rin daw nilang magsagawa ng follow-up sa kaso ni Marlene. Ihanda ng mga sarili. Sa bayan naman ng Kiamba, sa probinsya pa rin ng Sarangani, pagkagat ng dilim, nababalot din daw ng hiwaga ang eskwelahang ito. Si Yesa, miyembro ng tribong Tiboli. Ayon daw sa kanyang mga ninuno, dekada 40 nung nagkaroon ng engkwentro ang mga militar at Muslim sa nasabing lugar. Nang dahil sa alitan, daan-daang mga tao raw ang inilibing ng buhay sa mismong lugar na kinatitirikan ngayon ng paaralan. Pinatay ang tribo dahil sa lupa. Mostly na living dito ay Tiboli Muslims. Ito yung magtayo ako sa floor, parang magbaba. Parang merong gumagalaw sa baba. Ang mga guro ng paaralan, tila namanhid ng araw sa mga samot-saring pagpaparamdam dito. Isang bata, medyo yung isa naman, yung parang matanda na sa may kisame, nakasilip kasi parang may butas kasi yung sa diretsyon ng table. Narinig man niya yung L3 na printer na gumagana. Pagkapasok niya, wala mang tao dito, kaya nagtakbuhan na doon sa office. Upang mabigyang linaw ang mga pagpaparamdam sa paaralang ito sa Kiamba, isinama rin namin doon si Mike Duque. Diyan sa hinahawakan mo. Maya-maya pa, sinimulan na ang spirit questing sa pamamagitan muli ng pagtitirik ng kandila sa bench katapat ng isang putol na Indian tree. Ang gagawin natin dito ay ihintay natin matunaw yung mga kandila. Ngayon kung ano ang mga hugis o mensahe na nais iparating ng mga hindi natin nakikita mga kaibigan ay lalabas sa mga natunaw na kandila. Nung maitirik na lahat ang mga kandila, kinilabutan daw ang mga gurong kasama namin. May galit. Meron naglalabas ng galit dyan. Nakaukit kasi sa katawan ng puno ang numerong 12 o 12. Tugma sa bilang ng kandila at bilang ng mga taong sasama sa spirit questing. Sa pamamagitan ng pagkanta, humingi ng pahintulot at basbas si Yesa sa gagawin naming paglilibot. Pero hindi pa man kami nakakalayo, namatay lahat ang 12 kandila. Mag-ano tayo? Tower of Light. Gagawa tayo ng protection natin. Kulay asul na bola. Yung mansilahan, inhale. Nandito sila. Kinunan din ni Mike ng larawan ang mga gusali at paligid ng eskwelahan. Hanggang isang imahe sa litrato ang umagaw ng aming atensyon. May parang isang anino doon na nagtatago. Parang may sumisilip na isang babae. Nakita ang dalawang puti. Dalawang tao, hulis tao, pero puti. Sa loob? Walang mukha, oh. Dalawa nga. Wala ko sinabing dalawa, pero dalawa nga. May babae doon sa banda ron sa kabilang lamesa, para sa may bangko. Mayroong isa din doon.
At ayon kay Mike, sa kabuuan ng aming paglilibot, nakakita raw siya ng 12 ring ligaw na espiritu. Whether ang ibig sabihin nun yun yung 12 espiritu na kailangan bigyang atensyon, o yun yung 12 espiritong nagiging dahilan ng mga nagpapakita at nagpaparamdam sa mga silid-aralan, maaaring yun. Pinasuri namin sa isang photo expert kung talaga nga bang may multong nakuhanan ng kamera ni Mike. Even if maraming elements na hindi natin na-explain, parang I'm not convinced na it's a actual proof of something that's supernatural. Sa mundong ating ginagalawan, posible nga na hindi lang tayo ang nananahan. Kung posible mang meron pa tayong ibang kahalubilong mga nilalang, katulad ng natututunan natin sa mga eskwelahan, matuto rin sana tayong igalang sila at irespeto sa mga lugar na itinuturing din nilang teritoryo. Hanap buhay, mahirap ding maghanap ng patay, lalo pa kung ang iyong hanap buhay may kinalaman sa mga patay. May ilang mga kaganapan na talaga namang nakakakabang paghandaan kahit pa alam naman nating mangyayari at mangyayari ito sa ating lahat. Katulad na lang ng pagpaplano at pag-o-organize ng burol. Pero wag na raw kakaba-kaba dahil may mga katulad ni Hazel na ang job description mag-set up ng isang hindi malilimutang burol sa kanyang mga kliyente. Si Hazel, 7 taon ng funeral event planner. Kapag namatayan ka, distraught hour na yan. And the family, even dun sa moment na magagaling silang mag-isip, on that event, on that particular event that you lost someone, you cannot decide perfectly anymore. So whatever comes, yun na lang. So what the coordinator can do is to help them. Mula sa pagpili ng kabaong at mga bulaklak, hanggang sa magiging theme at itsura ng chapel. Sa pag-aayos ng pang-araw-araw na menu at pagtatawag ng mga bisita, lahat nakatoka kay Hazel. So sana yung red na may ruffles, feathers. Ang team ni na Hazel nakakabuo ng isang buong event sa loob lang ng ilang oras. At para maibsan ang pagluluksa ng pamilya, mas gusto raw ni na Hazel na tulungan na lang ang mga ito na ipagdiwang ang buhay ng yumao. You're not celebrating the death. You're celebrating the life of our decedent, how he lived. Kaya sa pahintulot na rin ng pamilya, humihiram sina Hazel ng pictures at gamit ng namatay upang i-display sa burol. Sa burol na ito kung saan sanggol ang namatay, sa halip na kabaong, sa crib nila inilagay ang baby. At saka ito pinalibutan ng kanyang mga litrato at makukulay na laruan. Nung nagkaroon naman sila ng kliyente na ang business ay ang pagsusupply ng mga upuan sa sinihan, i-display din nila ang mga ito sa kanyang burol. Trabaho rin ni na Hazel na ayusin ang mabuti ang schedule ng mga bibisita, lalo pat may isang beses na nadiskubre niyang ang namatayan, may 3 palang kinakasama. Scheduling lang kung anong araw yung si ano, anong araw si ano, yung first, second, and third. Kasi all you have to do is to educate them also, inform them that it's not their moment, it's the moment of their decedent or their loved ones. At dahil nasa negosyo sila ng mga patay, hindi rin daw nakatakas si Hazel sa mga nakakapangilabot na karanasan. The decedent is a mother. Patay na yung dad. So I have a meeting with all the children. So it was the usual. We're planning, what are we going to do tomorrow? Are we going to get a soloist or violinist or pianist? And then after that, the usual sunod-sunod of the funeral planning. And then I heard my phone rang. So tiningnan ko, it's just numbers lang.
When I put it down, syempre may light pa siya. Nakita nung isa sa mga kapatid, nakita niya yung number. And then he suddenly stopped and said, "That's the phone number of my mom." So yung tumatawag sa akin, yung mom nila. And then they checked the phone of their mom. It's off. Kung ano-ano na nga raw ang mga nauusong serbisyo sa mga burol ngayon. Katulad na lang sa puneraryang ito sa Pandacan, Manila. Ang kanilang mga patay, hindi na kinakailangan pang iembalsamo. Meron silang refrigerated casket na imported pa raw mula China. Aabot daw ng hanggang negative 20 degrees Celsius ang temperatura sa loob nito. Ang material niya stainless, yung katawan niya gawas. Tapos ang takip niya, plexiglass. 2 layer siya para hindi nagkakaroon ng moisture. Earth-friendly raw ang kabaong na ito dahil hindi na kinakailangan pang i-embalsamo ang bangkay. Mala-freezer kasi ang temperatura sa loob nito, kaya napipreserba ang katawan sa loob ng ilang araw. Ang principle niya wala namang pinagkaiba sa ordinaryo na freezer. Ang pinagkakaiba lang, yung ang karne, pag pinasok na sa freezer, overnight lang, nagyayelo talaga, nagpuputi. Hindi ka mukha pag nilagay sa refrigerated casket, walang pinag-iba, mukhang buhay pa rin yung namatay. Aabot ng 50 hanggang 70,000 pesos ang presyo sa paggamit nito sa loob ng 5 araw. Yung mga nakaburol namin nakalagay sa refrigerated casket, sina-check namin siya ng mga 1-2 beses sa maghapon. At para raw sa mga pamilyang nais pa rin alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay, gumagawa rin sila ng souvenir katulad ng bracelets, pendants at rosaries. Ito yung bago ngayon na lalagyan ng ashes, pwede siya lalagyan ng buhok, lalagyan ng fingernails kung babies. Maski na anong gusto nyo ilagay, para yun yung maiiwan naman para dun sa mga buhay. Sa ganitong paraan daw, habang buhay mapapanatiling buhay ang alaala ng yumao. Samantala, heto naman ang isang nakakapangilabot na pakulo ng ibang punerarya. Ang pink coffin na ito, pinasadya hindi para sa mga patay, kundi para sa mga buhay. Idinidisplay nila ito sa kanilang mga memorial chapel. At kung kakayanin daw ng iyong puso, pwede mong subukan ritong mahimlay at magpa-picture. Sa una nakakaba. Pero pagdating ng parang nakularo na. Mamatay man ako, alam ko na itsura ko sa loob, di ba? We want to educate people na it's really not that morbid, it's not that scary to be inside the box. So this time, it's more of, it's pink, it's cute, it feels good. Hanap buhay, hanap patay. May buhay, pati sa mga patay. Kaya naman, hindi dapat mawala ang ating pagrespeto sa ating mga yumao. Huwag daw tayong matakot sa mga patay. Mas dapat mag-ingat sa mga buhay na dahil sa ginagawa nilang mga kabulastugan, lalo lamang humihirap ang ating buhay. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga ibinalita ngayon, mag-log on po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Para po naman sa mga kwentong gusto ninyong ibahagi sa amin, mag-email lamang po sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. At ito lamang po ang Facebook account na opisyal at otorisadong nasa aking pangalan. Hanggang sa susunod na Sabado po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica.